Ngayong ika-15 ng Disyembre, opisyal nang inilunsad sa bansa ang Taiwan Technical Mission. Naglalayong itong paunlarin ang sektor ng agrikultura, siguraduhin ang sapat na supply ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Bilang ang Pilipinas ay isang kalapit bansa ng Taiwan, kinilala nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maunlad na ugnayan upang paigtingin ang kaligtasan at produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapatayo ng Taiwan Technical Mission Demonstration Farm sa lungsod ng Tarlac. Malugod na binuksan ng kinatawan ng embahada sa Taiwan na si Wallace Chow ang farm na naglalayong pabilisin ang mga proseso ng pagsasaka gamit ang mga pasilidad para sa pangangalaga ng mga ani. Kasama rin dito sina MECO Chairperson Silvestre Bello III, pati na rin ang ibang panauhin gaya ni Tarlac Governor Susan Yap at Congressman Christian Yap. We also want to reciprocate by sharing our technology and know-how to our Filipino friends in developing agriculture. Bahagi ng pasilidad na ito ay ang mga kagamitan gaya ng mga makinang makakapagpabilis sa proseso ng pagsasaka at pag-aani. Bukod pa riyan, ipinakita din dito ang Agricultural Waste Processing Facility na maaaring makagawa ng mga pataba mula sa nabubulok na bagay, kasama rin ang steel structure kung saan ito'y makabagong teknolohiya na nagpapabilis sa proseso ng pagtatanim na siyang daan upang mas paunlarin ang kulturang pang-agrikultura. Kagaya nitong melon jade sa tabi natin, itong bunga na to ay pinoprotektahan ng pasilidad na mayroon sila dahil inaangkop niya yung temperaturang kinakailangan para mas mabilis ang pag-aani. Pahayag naman ni Agri-Cluster Consolidation Cooperation sa Taiwan o ACCC Project Coordinator na si Tom Peng, bago magsimula ang proyekto, nagsaliksik muna sila kung saang mga magsasaka sa Central Luzon ang mas nangangailangan pa ng tulong upang mapaangat ang sektor ng agrikultura sa bansa. Dagdag pa niya, hangarin din nilang mapataas ang sahod ng mga ito dahil mahalaga ang pag-angat ng buhay ng mga magsasaka upang makatulong sa kaunlaran ng bansa. Makikita natin ngayon ang kanilang pasilidad kung saan ito'y pinoprotektahan ang mga halaman sa parating na sakuna sa pamamagitan ng kanilang makabagong inobasyon. Bukod pa riyan, bahagi ng inisyatibong ito ang pagsusupply ng 150 ektarya para sa pagreresponde sa mga sakuna kada taon upang mapabilis ang pagbangon ng komunidad at nang magamit ang mga lupang mapagtataniman. Bilang bahagi ng programa sa 1DA Reform Agenda, nilalayo nitong suportahan ang mga magsasaka upang magkaroon ng malawak na kaugnayan sa merkado, paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang malabanan ang epekto ng pabago-bagong klima sa bansa, industrialisasyon sa agrikultura, pati na rin ang pagpaparami ng trabaho na mapakikinabangan ng mga kabataan at kababaihan. Pahayag naman ni Tarlac Congressman Christian Yap na siyang miyembro din sa Komite ng Agrikultura at Pagkain, bukod sa produksyong naiaambag ng kanilang lalawigan sa bansa, mahalagang iniaangkop ng pamahalaan at ng komunidad ang kanilang mga pamamaraan sa pangkabuhayan upang madagdagan ang kaalaman sa makabagong teknolohiya at kung paano nito pauunlarin ang industriya. Talagang this will open the eyes of our farmers to new practices, technologies that will make it more economical, profitable, sustainable, and more climate resilient. So, para mas magandang kita, mas magandang mga ani para sa magsasaka ang kakalabasan siguro nitong bagong project. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.